Napagtagumpayan ng Biblia ang pagsalansang. Banta. Maraming lider ng politika at relihiyon ang nagpakana ng mga planong salungat sa mensahe ng Biblia. Kadalasan, ginagamit nila ang kanilang awtoridad para hindi magkaroon, makagawa o makapagsali ng Biblia ang mga tao. Pansinin ang dalawang halimbawa. Mga 167 BCE. Dahil gusto niyang ipilit sa mga Hudyo ang relihiyong Grego, ipinag-utos ng Haring Seleucido na si Antiochus Epiphanes na sirain ang lahat ng kopya ng Hebreyong kasulatan. Pinupunit at sinusunog ng kanyang mga opisyal ang mga balumbon ng kautusan kapag nasusumpungan nila ang mga ito, at pinapatay ang mga naghahanap ng lakas at kaaliwan sa pagbabasa nito. Ang isinulat ng historiador na si Heinrich Gretz. Edad Media. Nagalit ang ilang lider na Katoliko dahil mga turo ng Biblia ang ipinangangaral ng mga Lego sa halip na mga turong Katoliko. Kaya itinuring nilang mga erehe ang sinumang may mga aklat ng Biblia na hindi mga awit sa wikang Latin. Inutusan ng isang konsilyo ng simbahan ang kanilang mga tauhan na masugid at walang lubay na tugisi ng mga erehe sa pamamagitan ng paghahalughog sa lahat ng bahay at mga silid sa ilalim ng lupa na pinaghihinala ang may mga aklat ng Biblia. Ang bahay ng sinumang erehe ay wawasakin. Kung nagtagumpay ang mga kaaway ng Biblia na pawiin ito, posibleng naglaho rin ang mensahe nito. Kung paano nagtagumpay ang Biblia. Ipinokus ni Haring Antiochus ang kanyang kampanya sa Israel, pero ang mga Hudyo ay nakabuo na noon ng mga komunidad sa iba't ibang lupain. Sa katunayan, tinataya ng mga scholar na pagsapit ng unang siglo CE, mahigit 60% na ng mga Hudyo ang nakatira sa labas ng Israel. Sa kanilang mga sinagoga, ang mga Hudyo ay nag-ingat ng mga kopya ng kasulatan. Ang mga kasulatan ding ito ang ginamit ng sumunod na mga henerasyon, pati na ng mga Kristiyano. Noong Edad Medya, sinuong ng mga may pag-ibig sa Biblia ang pag-uusig at patuloy na isinalin at kinopya ang kasulatan. Bago pa man naimbento ang palimbagan noong kalagitnaan ng ika-15 siglo, ang mga bahagi ng Biblia ay maaaring nababasa na sa mga 33 wika. Mula noon, mabilis na naisalin at nagawa ang Biblia. Resulta, sa kabila ng mga banta mula sa makapangyarihang mga hari at klerigo, ang Biblia ang pinakamalawak na naipamahagi at naisaling aklat sa kasaysayan. Malaki ang naging impluwensya nito sa batas at wika ng ilang bansa, pati na sa buhay ng milyon-milyon. Katapusan ng artikulo.